Ang tunay na pagmamahal dapat ay nagpapalaya at hindi nagpaparusa. Ang tunay na pag-ibig dapat nakapagbibigay ng kapayapaan at hindi nananakal. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Mama Mia and welcome po sa YouTube channel ko, Mama Mia CDO. Ang nagpadala ng kanyang sulat ngayong araw ay isa sa mga suki natin dito sa YouTube na si Isabel. Ikaw ba naranasan mo na rin na magmahal at masakal at the same time? Okay lang ba na masakal basta makasama mo ang taong iyong minamahal? O mas okay pa na maging malaya kahit na nag-iisa ka lang at hindi mo siya kasama? Ano ba ang pipiliin mo? Ang kalayaan mo? O ang makasama ang taong mahal mo? Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin ang kwento ni Isabel. Dear Mama Mia, magandang araw sa inyo, lalong-lalo na sa mga nakatutok ngayon sa YouTube channel mo. Ngayon ay 21 years old na ako, Mama Mia. Pero 19 pa lang ako nang makilala ko si Edgar. Nagtatrabaho ako noong panahon na yun sa isang club bilang isang receptionist. Mama Mia, mahirap talaga ang buhay lalo na sa katulad kong ipinanganak na mahirap. Kaya naman, hindi pwedeng tatamad-tamad kapag mahirap ka dahil kung ganoon ay hindi ka makakakain at walang mapupuntahan ang buhay mo. Kaya naman, Mama Mia, sinubukan ko lahat ng klase ng trabaho. Sinubukan ko ang iba't ibang klase ng part-time job. Pagtatrabaho sa fast food, pagbebenta ng sari-saring produkto, pero hindi masyadong malaki ang kita ng mga yon. Kinailangan ko ng mas magandang trabaho at mas malaking kita. At ang kaibigan kong si Lani ang nagbigay noon sa akin. GRO ka? Sabi ko sa kanya noong magtapat siya tungkol sa totoong trabaho niya, Mama Mia. Shh! Atin-atin lang yan. Pero hindi ko kaya yan, Lani. Bahala ng magutom basta ayoko sa ganyang trabaho. Natawa si Lani sa akin, Mama Mia. Hindi naman yun ang kailangan namin eh. Kailangan namin ng isang receptionist, Isabel. Naghahanap ka ng trabaho, hindi ba? Nagdadalawang isip talaga ako noon, Mama Mia, dahil alam ko kung ano ang kahihinatnan ko kapag pumasok ako sa ganong klaseng trabaho. Oo, mahirap lang ako. Pero ayoko rin naman na pasukin ang ganong klaseng kapit sa patalim na trabaho. Ano na lang ang magiging tingin sa akin ng iba kapag pumasok ako sa ganoong klaseng hanap buhay? Kakayanin ko ba ang pangungutya ng iba? Pero Mama Mia, sa huli ay naisip ko rin na mas matindi ang pangangailangan ko kesa sa pag-iinarte ko. Kaya naman pinatulan ko na rin ang alok ng kaibigan ko, Mama Mia, at sinubukan kong magtrabaho sa club. Totale, hindi naman ako titable. Iniisip ko na lang na parang marketing lang din ang trabaho ko. Ako ang sales lady kumbaga ng lugar at ang club ang produktong aking ibinibenta. Bahagi na ng hanap buhay ang pagsusuot ko ng mga sexing damit, Mama Mia. Paglalagay ng makeup, paglalambing sa mga dumadaan para maakit silang pumasok at maging customers sila ng club. Sa kagustuhan kong makapag-aral ay sinubukan ko ang trabahong ito dahil sabi ko nga, Mama Mia, ay laki lang ako sa hirap. Kapos na kapos sa pera ang pamilya namin. Dadalawang na nga lang kaming anak tapos hindi pa ako magsisikap. Ano na lang ang mangyayari sa amin? Ano na lang ang magiging kinabukasan ko at ng pamilya ko? May pangarap ako, Mama Mia. Mula bata pa ako, ay pangarap ko na talagang makaahon sa hirap. Pangarap ko nang makakain ng mga masasarap na pagkain sa araw-araw.
Pangarap kong makapunta sa iba't ibang lugar at pangarap kong makapag-drive ng magandang sasakyan. Pangarap ko ring maibili ko ang mga magulang ko ng bahay. Kaya alam ko, Mama Mia, na hanggang pangarap na lang ang mga yon, lalong-lalo na kung hindi ko naman susubukan ng lahat ng bagay para matupad ko ang pangarap kong yon. Alam ko na pag-aaral ang sagot para kahit man lang papaano ay may matupad ako sa mga pangarap ko. Kaya kahit ano ay gagawin ko, Mama Mia, para lang makapag-aral. Kahit ano isusugal ko para lamang makatapos ako at unti-unti ay matupad ang mga pangarap ko, hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa buo kong pamilya. Mama Mia, sa club na yon ay doon ko rin nakilala si Edgar. Suki siya ng katapat na club kaya pamilyar na ang mukha niya sa akin. Mga 3 times a week siya kung magpunta sa club na yon. Hinahatid siya ng driver niya na nagmamaneho ng kaniyang magarang sasakyan. Lagi siyang nakapustura. At hindi siya mukhang DOM o dirty old man kung titignan dahil maganda pa rin ang kaniyang pangangatawan kahit na nasa edad na siya na mga 50. Isang araw ay napadaan siya sa tapat ng club namin at patawid na sana doon sa kanyang suking club. Kaya naman kinuha ko talaga ang pagkakataon, Mama Mia, para kumbinsihin siya na sa amin na lang pumasok. Hi sir! Dito ka na po sa amin. Mas magaganda ang girls namin at may promo pa kami ngayon na drinks. Buy 3, take 1. Sulit na yan sir. Mama Mia, pagkasabi ko nun sa kanya ay tiningnan niya lang ako mula ulo hanggang paa ng ilang beses. Sigurado ka ba na mag-e-enjoy ako dyan, miss? Ano bang meron sa inyo at wala yung katapat? Ay, madali lang yan, sir. Ako ang meron dito. Isang maganda, biba, at isang magaling na receptionist. Mama Mia, yun yata ang nagpabilib sa kanya dahil hindi na siya sumagot pa at pumasok na lang siya sa loob ng club. At noong mga sumunod na araw ay palagi na siyang sa amin pumapasok. Ngunit imbis na mamalagi siya sa loob, ay laging nasa labas siya, Mama Mia. Nakikipag-usap sa akin. Binibigyan niya ako ng kung ano-anong mga regalo. Binibigyan niya rin ako ng malaking tip kahit na hindi naman ako nakitable sa kanya. Mama Mia, ilang araw na gano'n ang setup ni Eduardo. Edgar. Mama Mia, ilang araw na naging ganun ang setup ni Edgar. Palagi niya akong pinupuntahan sa pwesto ko. Pumapasok naman siya sa loob ng club, nanghihingi ng maiinom. Tapos, wala pang isang oras ay bumabalik na siya sa labas. At ako na ang kanyang kinakausap. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay sinabi na ni Edgar sa akin na ako ang gusto niya. Sinabi niya, Mama Mia, na siya ang tutupad sa lahat ng mga pangarap ko sa buhay. Alam mo, Isabel, sumama ka na lang sa akin. Tutuparin ko lahat ng mga pangarap mo. Yan ang lagi niyang sinasabi, Mama Mia. Kaya naman isang araw ay napaisip ako kung ano kaya kung susubukan ko na tanggapin ang offer ni Edgar sa akin. Totoo kaya yun? Matutupad niya kaya lahat ng mga pangarap ko? Kaya naman, Mama Mia, sinubukan ko kung totoo ba talaga ang mga pinangako niya sa akin. Pumayag ako na magkaroon kami ng relasyon ni Edgar. Kahit na malayo talaga ang agwat ng edad namin, ay pumayag ako, Mama Mia, alang-alang sa katuparan ng mga pangarap ko. Mas okay na yun kesa naman maingganyo ako. Mas okay na yun kesa naman maingganyo pa ako na maging isang GRO kung sakaling hindi nasasapat sa akin
at sa pamilya ko ang kinikita ko bilang club receptionist. Mama Mia, hindi naman ako binigo ni Edgar. Alagang-alaga niya naman ako at lahat ng gusto at kailangan ko ay binibigay niya sa akin. Hindi naman siya nagkukulang sa paglalambing. Kaya naman sinusuklian ko rin ito. Kahit na gustuhin kong bumalik sa pag-aaral ay pinigilan na rin niya ako, Mama Mia, dahil ang sabi niya ay hindi na rin kailangan pa na magpakahirap pa ako. Ano pa raw ba ang silbi ng edukasyon o ang hangarin, Mama Mia, na makapagtapos? Kung ang endgame ko lang naman ay gusto ko lang kumita ng pera at magtrabaho sa isang malaking kumpanya. Sabi niya, hindi na kailangan na mag-aral pa ako dahil siya na ang magbibigay sa akin ng pera. Tinupad naman niya yun, Mama Mia. Linggo-linggo ay binibigyan niya ako ng allowance. May pera na ako, kaya naman naisip ko na hindi ko na kailangan pang mag-aral at magpakapagod sa trabaho. Pero Mama Mia, kung ang tatanungin niyo sa akin ay kung mahal ko ba si Edgar, ay hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Siguro oo. Nakikita ko lahat ng mga binibigay niya sa akin at sa pamilya ko. At sa aspetong yun, ay masasabi kong mahal ko siya dahil natutugunan niya lahat ng aming mga pangangailangan. Minsan nga ay labis-labis pa. Yung pangarap ko na kumain ng mga masasarap na pagkain sa araw-araw ay natutupad ni Edgar, Mama Mia. Mama Mia, hindi lang ako kundi maging ang pamilya ko ay nakatikim sa ginhawang ibinibigay sa akin ni Edgar. Kaya naman, ginagawa ko rin ang makakaya ko para mapasaya siya. Naging mabuting girlfriend ako sa kanya, Mama Mia. Dahil ayokong isang araw ay masumbatan niya ako, kaya ang ginagawa ko, Mama Mia, ay pinagsilbihan ko talaga siya. Ginagawa ko lahat ng makakaya ko para maipakita kay Edgar ang pasasalamat ko sa kanya at ang pagmamahal ko. Ayokong masumbatan niya, Mama Mia, kaya ipinagluluto ko siya, ipinaglalaba, inaalagaan. Mama Mia, hindi man conventional ang storya namin ni Edgar. Hindi man ako kinikilig sa tuwing binabanggit ni Edgar na mahal niya ako, ay nagpapasalamat pa rin ako na dumating siya sa buhay ko. Itinuturing ko pa rin na isang biyaya si Edgar, Mama Mia. Isang biyaya na hindi lang ako ang nakikinabang, kundi maging ang buo kong pamilya. Si Edgar ang hulog ng langit para sa amin. 3 taon na po kaming magkarelasyon ni Edgar, Mama Mia, at sa tingin ko naman ay mahal niya ako. Ako naman, kahit hindi ako sigurado sa nararamdaman ko, ay okay lang. Ang importante, Mama Mia, ay natutugunan naman ni Edgar ang mga pangangailangan ko. Alam ko, Mama Mia, na sa bawat pagtugon niya sa pangangailangan ko at ng pamilya ko, ay mas lumalapit ako sa pagmamahal ko sa kanya. Naniniwala rin kasi ako, Mama Mia, na natututunan din naman ang pag-ibig. Ang pagmamahal ay natututunan lalo na kung minamahal ka naman ng labis ng isang tao. Pinahalagahan ko lahat ng mga ginagawa ni Edgar para sa akin. Mama Mia, noon ko lamang natikman kung gaano pala kasarap ang mabuhay. Napakasarap ng buhay ko dahil lahat ay abot kamay ko na lamang. Hindi ko na kailangang magpakapagod pa. Hindi ko na kailangang mag-makeup pa at hindi ko na kailangang magtrabaho. Pati pamilya ko ay masayang masaya dahil sa grasyang natatanggap nila. Kaya naman malaki talaga ang pasasalamat ko kay Edgar. Kung hindi siguro siya dumating sa buhay ko, Mama Mia, malamang ay naging GRO na ako sa club na yon. Sa totoo lang, nung hindi ko pa nakilala si Edgar, ay pinag-iisipan ko na, Mama Mia, kung maging GRO ba ako. Kasi lahat ng kasamahan ko ng mga GRO doon sa club
ay nakikita kong maganda ang kanilang kinikita kumpara sa akin na isang hamak lamang na receptionist. Kaya naman nang dumating si Edgar sa buhay ko ay masasabi ko, Mama Mia, na sinagip niya ako mula sa isang desisyon na alam kong pagsisisihan ko sa huli. Kaya malaki talaga ang pasasalamat ko sa kanya. Pero ang sabi nga nila, Mama Mia, lahat ng bagay ay may kapalit. Dahil hindi ako lubos na malaya sa piling ni Edgar. Mama Mia, may driver nga ako at libre akong mag-shopping kung kailan ko gusto. Pero sa tuwing lalabas ako, Mama Mia, ay iniimbestigahan niya kung saan ako nagpunta. Lahat ng mga nakakausap kong lalaki ay pinagseselosan niya. Kahit na kaibigan o kahit na waiter lang. Para akong tuta na sunod lang ng sunod at nakakulong sa maliit niyang hawla. Mama Mia, hindi ko naman masumbatan si Edgar dahil sa tulong na kanyang binibigay sa amin. Aminado akong hindi ko alam ang gagawin ko kung wala siya. Hirap man ako ay tinitiis ko, Mama Mia, para sa lahat ng pangarap ko. Para sa pangarap ko ng isang maginhawang buhay para sa aking pamilya. Kaya naman, Mama Mia, hindi ko sinasabi sa mga magulang ko ang kalagayan ko sa loob ng pamamahay ni Edgar. Hindi ko sinasabi sa kanila na para akong isang ibong nakakulong. Hanggang isang araw, Mama Mia, ay lumabas kaming dalawa ni Edgar para mag-date. Nang isang lalaki ang lumapit sa amin at nakipagkilala sa akin. Ang akala ng lalaking yun ay tatay ko si Edgar. Kaya naman, Mama Mia, nanlilisik talaga ang mga mata ni Edgar nang tingnan niyang magiging reaksyon ko sa sinasabi ng lalaki. Mama Mia, ay pinakilala ko si Edgar bilang boyfriend ko dun sa lalaki. Natawa pa siya at nagulat, pero umalis na rin siya. Akala ko ay ayos lang yun, pero nawala na ng gana si Edgar sa pagkain at hindi na rin niya ako pinatapos pa sa kinakain ko. Sabi niya ay aalis na kami. Kaya naman, nagmamadali akong tinapos ang pagkain ko, Mama Mia. Pagdating namin sa bahay, ay labis-labis ang galit ni Edgar sa akin. Mama Mia, sa unang pagkakataon ay nasaktan ako ni Edgar. Kinablot niya ang braso ko. Galit na galit siya sa akin dahil ang akala niya ay nakikipag-flirt ako sa lalaking yon, kaya ito nagkalakas ng loob na lumapit sa amin at nakipagkilala. Mama Mia, ay pinaliwanag ko sa kanya na hindi ako nakikipag-flirt. Nagkatinginan lang kami at tumango siya, kaya naman ngumiti ako. Hindi yon pakikipag-flirt, kundi respeto yon sa taong gustong makipagkilala sa akin. Pero hindi yon naintindihan ni Edgar. Galit na galit pa rin siya, Mama Mia, at sinabunutan niya ako. Ang sabi niya, Mama Mia, wala raw akong karapatan na tumingin sa kahit na sinong lalaki, lalo pat siya ang nagpapalamon sa akin at sa buo kong pamilya. Nagkapasa-pasa ang mga braso ko at ang sakit ng ulo ko dahil hinablot niya ang buhok ko nung gabing yon. Kinabukasan, Mama Mia, ay nagsorry sa akin si Edgar. May dala siyang bouquet of flowers at sinabi niya sa akin na hindi niya sinasadya yon. Kasalanan ko rin naman daw kung bakit siya nagalit ng ganon at kung bakit niya ako nagawang saktan. Ang sabi niya, Mama Mia, ay wala raw ibang pwedeng magmay-ari sa akin. Wala raw akong ibang pwedeng mahalin at wala raw akong ibang pwedeng kausapin kundi siya lang. Pagkatapos ng araw na yun, ay hindi na ako nakakalabas nang hindi kasama si Edgar. Mama Mia, oo nga, at nasa akin na lahat ng mga material na bagay na gusto ko. Magarang sasakyan, magandang bahay, iPhone, masasarap na pagkain at magagandang damit.
Pero hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit hindi pa rin ako masaya. Siguro dahil wala akong kalayaan. Kaya naman isang gabi, Mama Mia, ay nakiusap ako sa katulong na tulungan niya akong makatakas. Mama Mia, ayaw niya sana akong tulungan. Buti na lang at may naitabi akong pera mula sa mga binibigay na allowance sa akin ni Edgar, kaya naman binayaran ko ang katulong at ang driver para itakas ako. Gabi na noon, Mama Mia. Madilim na sa labas at si Edgar ay nagbabasa pa ng dyaryo. Nagkukunwari akong nanonood ng TV. Tapos nanghingi si Edgar ng isang basong tubig mula sa aming katulong. Mama Mia, nang iabot ng katulong namin kay Edgar ang isang basong tubig, ay halos hindi ako makahinga. Nasa basong yun kasi ang kalayaan ko. Nang uminom si Edgar sa baso, Mama Mia, ay nasabi kong malaya na ako. Inubos niya ang laman ng baso. May pampatulog kasi yon na binili ng katulong para makatulog si Edgar at maitakas nila ako. Nang makatulog na si Edgar ay dali-dali akong pumasok sa kwarto namin at hinakot ko na lahat ng mga gamit ko. Mga damit na binili niya sa akin, mga mamahaling bags, mga gadgets, lahat yun dinala ko, Mama Mia, dahil yun ay pinagtrabahuan ko naman. Inalagaan ko naman siya. Pinapaligaya ko siya sa kama kaya lahat yun ay akin na. Mama Mia, kinuha ko ang lahat ng bagay na yon. At nagmamadali kaming lumabas ng bahay. Nang makaalis ako, ay tinawagan ko ang pamilya ko at sinabi kong umalis na sila sa bahay na yon. Mama Mia, nagtatanong pa ang mga magulang ko pero ang sabi ko sa kanila ay kung hindi sila aalis doon ay baka may masamang mangyari sa kanila. Kaya naman, umalis din ang pamilya ko ng gabi rin yun at pumunta sa tiyahin ko sa Nueva Ecija. Mama Mia, hindi ko akalain na nakatakas ako mula kay Edgar. At nang makatakas na ako ay sumunod ako sa pamilya ko doon sa Nueva Ecija. 3 araw ang nagdaan, Mama Mia, at nabalitaan ko na lang sa TV na sinabi ni Edgar sa mga pulis na pinagnakawan ko siya. Dinala ko raw ang pera niya at ang mga alahas niya. Hindi ko alam, Mama Mia, kung totoo bang nawawala ang mga yun o sinabi lang yun ni Edgar para mahanap ako ng mga pulis. Pero nagdududa din ako, Mama Mia, na baka ninakaw yun ng driver at ng katulong. At napaka-convenient para sa kanila na ako ang pagbintangan. Pero hindi ko na kinontak pa si Edgar. Nagpalit ako ng cellphone number. May isang nakakita sa akin, Mama Mia, na nakakita rin sa balita. Nagtanong siya kung ako raw ba ang nasa balita at sinabi kong hindi. Baka kamukha ko lang. Nagpalit rin ako ng kulay ng buhok ko. Nagpatan din ako, Mama Mia. Nagpaitim ako imbis na magpaputi. Yun ay para hindi na ako makilala ni Edgar. Ngayon, Mama Mia, ay 5 taon na ang nakakaraan mula nang mangyari ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung kumusta na si Edgar. Hindi ko alam kung nakahanap na ba siya ng bagong bibihagin niya sa kanyang marangyang hawla. Hindi ko alam kung may bagong babae na ba sa buhay niya, na binubusog niya nga ng pera at mga material na bagay, pero kinuha na naman niya ng kalayaan. Mama Mia, hanggang ngayon, ay hindi ko alam kung nagsisisi ba ako sa mga naging desisyon ko. Ngayon ay nagtatrabaho ako bilang katulong ng isang mayamang pamilya. Oo, pinagpapaguran ko na ang perang ginagastos ko ngayon. Mahirap ang buhay lalo na't nagkasakit na ang nanay at tatay ko. May mga mini-maintain na silang mga gamot
At walang ibang nagpo-provide noon kundi ako. Lahat ng mga bagay na binili sa akin ni Edgar noon ay naibenta ko na rin dahil sa pagkakasakit ng mga magulang ko. Mama Mia, hirap man ang buhay ko ngayon. Pinagpapawisan ko man lahat ng meron sa akin ngayon ay ayos lang. Ang importante naman ay malaya ako. Nakakapunta ako sa kung saan ko gusto at walang taong nananakit sa akin dahil lang sa selos. Kung tatanungin niyo ako kung pinagsisisihan ko ba ang mga naging desisyon ko sa buhay, siguro Mama Mia slight. Pero alam ko na lahat ng mga pinagdaanan ko ay leksyon para sa akin. Mama Mia, sana ay may napulot kayong aral mula sa kwento ng buhay ko. Okay lang naman na pumatol tayo sa mga DOM o dirty old man. O kumuha tayo ng mga sugar daddy kung yun ang makakapagpasaya sa atin at makakapagbigay ng ating kaligayahan. Pero kung kapalit nun ay kalayaan mo na, kung kapalit nun ay buong pagkatao mo na, sana ay mag-isip ka. Ang pera, kinikita yan. Pwede mong kitain kahit na kailan mo gusto basta't magsumikap ka lang. Pero ang kalayaan, ang pagkatao, dapat sa'yo yan. Hindi porket pag-aari ng isang tao, ang buhay mo at ang puso mo ay pag-aari na rin niya ang kalayaan mo. Mama Mia, si Edgar, siguro sa tingin niya ay binili na niya ang buo kong pagkatao. Siguro sa tingin niya ay binili na niya pati ang kaluluwa ko at ang kalayaan ko. Mama Mia, sa tingin niyo ba ay tama ang ginawa kong pagtakas kay Edgar? Sa tingin niyo ba ay mas naging masaya ako kung hinayaan ko na lang ang sarili ko na makulong sa marangyang buhay na kayang ibigay ni Edgar sa akin at sa pamilya ko? Sana balang araw, Mama Mia, ay magkita ulit kami ni Edgar at makahingi ako ng tawad sa kanya. Alam kong nagkasala pa rin ako, Mama Mia. Alam kong ginamit ko pa rin siya. Hanggang dito na lang at maraming salamat po sa pagbabasa mo ng sulat ko. Lubos na gumagalang, Isabel. Nako kabarangay, hindi rin pala tayo magiging kontento kahit na nasa atin na lahat ng kayamanan sa mundo at karangyaan kung mawawala naman tayo ng kalayaan. Sana ay nagustuhan niyo ang itinampok na storya ni Isabel dito sa ating YouTube channel. At kung nagustuhan niyo ito, sana naman ay i-share niyo ang videong ito, i-like nyo, tapos paki-subscribe na lang po at paki-click ng notification bell para updated kayo sa mga susunod nating uploads. Maraming salamat!